Lalaki na nanghuli lang ng alimango sa napakalayong bayan ng Panglima Sugala sa Tawi-Tawi, inatake ng buwaya. Ang mga pakitong-kitong na alimango na nahuli ni Fred, malalaki at masasarap. Mahigit 20 kilos ang order sa akin ng araw na yun. Pero ang order sa kanya nitong January 20, muntik mapurnada. Hindi dahil mahirap ang mga itong mahuli, kundi dahil siya'y nakagat. Hindi ng alimango, kundi ng buwaya. Nakatayo po ako sa gilid ng bangka. Sinakmal niya ako rito sa dalawang hita ko. Pagkita ko sa sugat ko, sobrang laki. Saka maraming bakas ng ngipin niya dito. Saka dito sa kabila, maraming dugo na lumalabas. Takot na ako noon gabi na yun. Sa dulong bahagi ng Pilipinas, sa Tawi-Tawi, sinasakmal na naman sila ng takot dahil sa mga kapitbahay nilang buwaya. Marami nang nakagat siguro kung di ko ako nagkakamali, mga 5 na. Malaki o maliit, andyan sa bato-bato, pwede rin sila pupunta dito. Ang kinatakutan namin is yung mga estudyante na malapit sa school. Tapos yung sa daanan doon, meron din doon. Ang buwayang umatake kay Fred, madalas niya na raw talagang makitang umaali-aligid. Siguro nasa mga 11 feet yung haba niya at mahigit 1 feet din yung likod niya. Katunayan, nung gabing nanghuli siya ng alimango, namataan na niya ito. Umalis ako ng bahay, mga 7. Nandun na yung buhaya sa gilid ng bangka. Hindi ko na pinansin kasi nasanay na kasi ako na nandun siya parati sa tabing ilog. At nung matapos daw manguha ng alimango si Fred, Mga 2:00 ng madaling araw, nandun pa rin siya, nakamasid lang na sa akin. hanggang nagulat na lang siya sa mga sumunod na nangyari. Hindi ko naman siya mamalayan na paparating siya doon sa gilid ng bangka. Sinakmal niya ako rito sa dalawang hita ko at saka hinila niya ako papunta sa ilalim ng tubig. Si Fred nakipagtagisan pa ng lakas sa buhaya. Nung nakaupo na ako ng konti doon sa may kawayan, pinukpok ko na yung ulo niya ng maraming beses at saka bigla siyang umalis. Dali-dali rin akong makyat doon sa gilid ng ilog kasi makabalikan niya ako nung time na yon. Almost 15 yung sugat ng hita ko doon sa bandang kanan. Pag hawak ko rin dito sa kabila, may malaking sugat din dito. Akala ko noon, nung gabi na yon, mapuputol na yung isang hita ko. Humingi ako ng saklo doon sa kapatid ko. Pumunta po ako sa kapitbahay namin, tsaka humingi po ako ng tulong. Kinuha ko po yung tricycle. Si Fred agad na isinugod sa pinakamalapit na ospital. Kung sakali pong makagat ng buhayan, una nating yung presence of mind. Habang hindi pa napapadala sa pagamutan, lagi nating tandaan yung pag-apply ng pressure dun sa sugat para maiwasan yung labis na pagdurugo. Ang 2,000 pisong kinita ni Fred nung gabing nanghuli siya ng alimango, kulang pa sa ipinang ospital niya at ipinambili ng gamot. Mahirap kasi sobrang sakit yung sugat ko at saka hirap akong magdumi, hirap akong mag-ihi, hirap din akong tumayo. Nanghihina ang buong katawan ko. 5 days ako sa ospital, wala akong daily income. Sa katabing bayan naman ng Panglima Sugala na Bungaw, ang mga residente parang sanay na raw sa madalas na pagdating ng kanilang mga bisita. Ang ilan sa mga buhaya, ginawa na nga raw tambayan ang ilalim ng bahay ni Sarnila. Una kong kita sa buhaya, nakita ko po siya sa ilalim ng bahay namin, dumaan lang po. Tapos tumambay po doon sa kusina namin, hindi naman po ng tao or hayop. Si kikikuha na, direct siya lumakso. In-style na, gimingi kasi kuha. Nahulog po ang manok ng asawa ko. Tapos pagkahulog po, may biglang sumulpot na buhaya. Ang laki niya parang katawan ko, tapos mahaba. Makikita ko po ma'am siya sa umaga, hapon, pati po sa gabi. Pero iba-iba po yung nakikita ko ma'am. Minsan yung isa maliit, tapos iba yung kulay ng sa likod. Yung isa, yung malaki, ang kulay niya may pagka-yellow. Tapos yung isa, parang black talaga.
Gayunman, hindi pa rin daw mawala-wala ang takot ni Sarnila na baka bigla na lang silang sakmalin ng mga buhaya. Yung buhaya nakita ko na kumain na ng manok at saka kuting, mas lalo pa akong natakot. Kaya pinagsasabihan ko na yung mga anak ko na huwag kayong lalabas basta-basta. Lalabas lang yung mga bata tuwing papasok ng paaralan po. Delikado po dahil may buhaya. Kapag dumilim na po, tinatawag ko na po ang mga kapatid sa bahay. Matatandaan na noong September 2017, napasakamay na mga otoridad sa bayan ng Simunol dito pa rin sa Tawi-Tawi ang buhaya na nasa 16 na talampakan ng haba na pinangalanan nilang Papa Bulls. October 2020 naman, nung nahuli rin sa kaparehong bayan, ang isa pang higanteng buhaya na tinatayang nasa 500 kilos ang bigat, halos 2 talampakan na mas mahaba kay Papa Bulls. Dinala ito sa crocodile farm ng munisipyo kung saan nakasama niya sa kulungan si Papa Bulls. Pero ilang buwan lang ang lumipas, namatay na ito dahil sa katandaan. Itong lugar na kung saan maraming reports ng crocodiles, ito ay usually mga saltwater crocodile, no? Crocodylus porosus. Doon kasi sila talagang naninirahan, yung mga ganyang klaseng habitat. Mangroves, mga swamps. Sa nakalipas na mga taon, parami ng parami ang kaso ng mga pag-atake ng buhaya sa Tawi-Tawi. Mula 2019, ang MENRE o ang Ministry of Environment, Natural Resources and Energy ng Tawi-Tawi nakapagtala na ng 25 kaso ng tagisan ng mga tao at buhaya sa magkakaibang mga bayan. About 72% po nito ay galing po sa Panglima-Sugala. Ngayon po ay nakita natin mas agresibo sila in a way na ang dami pong na-record natin na interaction. Kung mas agresibo sila, possible reasons po dito, pagdami po ng population sa lugar, sa human encroachment, pagkasira ng kanilang habitat. Ang datos po natin ngayon ay ang 82% ay nagkaroon ng pagbagsak simula pa nung 7th generation doon sa numero ng Philippine crocodile na nakatira sa tubig tabang. Meron tayong isang klase ng buhaya, yung saltwater crocodile. Yung bilang niya ngayon ay dumadami sa Palawan at sa Tawi-Tawi. Yung mga buhaya natin mauubos at mauubos talaga yan. Kung walang kikilos sa ating mga kasama dyan, sa mga komunidad, kakatulong po kayo sa pagkonserba ng ating crocodile kung bibigyan po natin sila ng kahit konting tirahan sa inyong mga lugar. Samantala, makalipas ang halos 2 buwan, ang mga sugat ni Fred naghilom na. Ito po yung mga peklat ng kagat ng buhaya. Gayunman, hindi pa rin siya nakakabalik sa paghahanap buhay. Takot pa po kasi ako eh. Ayaw ko po maulit nung nangyari sa akin nung gabi na yun. Saka sabi ng mga anak ko, hindi na rin sila papayag na manguha ako ng alimango at saka mga isda. Kung ako tatanungin, hindi lang yung kumagat sa tatay ko. Sa akin, damay sila lahat. Gusto ko ubusin yun. Ang mga buhaya po ay are protected po under the Republic Act 9147. Hindi po pwedeng tayo ay humuli, pumatay, ang mag-alaga ng crocodile or wildlife. Meron talaga silang role na sa ecosystem. Sila ay mga tinatawag na apex predators. Kaya na lang i-control yung population, lalo na yung mga prey nila. Kung sila ay nandiyan sa isang habitat, mas productive. Mas maraming mga isda, mas maraming mga other marine species. Importante ito sa atin, sa tao, no? Lalo na dahil tayo ay very dependent sa fisheries. Ang pinaka-key strategy management po namin dito sa Tawi-Tawi ay ang tinatawag nating information, education, and communication campaign. Patungkol na din po sa biology ng crocodile. Nag-i-install po kami ng mga warning signages sa mga lugar na nakikita po sila o may report po tayo ng incidents ng crocodile sighting. Kung maaari din po ay iwasan din po natin ang pagtali ng ating mga alagang hayop sa malalapit sa dagat kung saan ay sila ay pwedeng makita. Ang mga saltwater crocodiles, malalakas ito eh, no? Huwag natin sila ipoprovoke, huwag lumapit. Sino nga ba ang tunay na biktima? Ang mga nasaktan at nasugatan o ang mga naaagawan ng tahanan? Ang tao at buhaya, paano nga bang ligtas at payapang mamuhay kasama ang isa't isa na hindi sila laging inaatake ng takot at pangamba?
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.